ano ba ang ideal na kinikita ng isang lalaki at isang babae para masabi mo enough yung kinikita nila in a month? Okay. Yan muna ang tanong ko sa'yo. Okay na daw ang isang Pilipina pag kumikita ang isang household ng 20 to 30,000 based sa mga recent studies. But in reality, do you agree? Parang hindi. Parang hindi. Kayo, ano ba? Agree ba kayo to? 20 to 30,000 buong household. What if you have 2 kids and then you need to send them to school? But for me, at least triple of it. Okay. At least siguro pinaka-safe play here is 80 to 100,000 pesos household. So you can provide everything for the family. Hindi lang yung sapat lang. Alam mo yung medyo may enjoyment pa rin ng konti. May enjoyment at nakapagtabi. Oh, at nakapagtabi for the future. Kasi hindi naman pwedeng trabaho lang tayo ng trabaho today and then the future, wala. Hindi naman pwedeng. Yung mga barkada ko magkukwento sa akin, bro, dinate ko si ganito. Bro, siya nagbayad, delivery ako. Sabi niya gano'n. Niyayabang. So ako, at that time, ang thinking ko, shit, ba't sila nililibre sila ng babae? Yun pala yung dapat. Bakit ako? Ako lagi nagbabayad. So yun yung iniisip ko. Kasi ako para sa ko, bakit ba ako? Bakit ano? Ba't lagi ako yung nagbabayad? Parang gano'n. Nahihiya ako. Okay. Dun sa ex-girlfriend ko na every time na lalabas kami, majority na expenses namin sa kanya pa manggagaling. At the same time, mag-boyfriend-girlfriend pa lang naman kami. Hindi pa naman kami, alam mo yun, married couple or kumbaga na kailangan gastusan or yung income niya, income ko rin. Hindi naman ganun eh. At the same time, nagsisimula pa lang siya ay, kumbaga naisip ko doon na dapat yung kinikita niya sa kanya muna. Or dapat sa magulang niya muna binibigay, hindi muna sa akin. No? But doon kami nagkaroon ng differences. Masyadong generous kasi yung ex-girlfriend ko. To the point na gusto niya, hanggat kaya niyang gumastos for us, siya muna. Which is, okay naman yun sa akin. Tanggap ko naman yon. Siguro ang bawi ko na lang doon that time is kapag nagkaroon na ako ng mas stable na income, nakatapos na ako, mas konti expenses ko sa bahay, pwede ako makabawi. Parang So parang medyo nahihiya ka na parang wag na tayo lumabas pag ka na nahihiya. Nahihiya. Or kung as much as possible sa bahay muna, bisita na lang ako sa bahay ninyo. Mas tipid kasi pag sa bahay lang. Pero brother, hindi ka ba kinakansyawan, let's say, nung parents or nung kapatid nun? Alam mo yung parang, yan bang boyfriend mo? May pera ba yan? Kasi ako, I've experienced that. So gusto ko lang malaman kung yung ba naranasan mo. Malaking part talaga ng relationship nowadays kapag hindi ka pa financially stable. Tapos yung magiging girlfriend mo, medyo nakakaangat-angat yung estado sa buhay. Hindi mo maiwasan yung pamilya would ask, could this man really provide? Bakit may mga iba na mag-asawa na ang ano ba tawag doon? Parang houseband, yung lalaki, tapos yung babae ang... The dynamics right now, may ganun na. To some other people, bakit mali? Kung yung lalaki ang mas kayang mag-alaga ng mga bata, mas magaling magluto, yung babae naman sobrang grind, sobrang competitive. Let's say she's into sales. Sobrang galing naman ng ginagawa niya. Lakas kumita. Is there something wrong to that dynamic or... dapat pa rin talaga tayong mga lalaki? Ano ba sa opinion nyo? Share ko lang ang topic natin for tonight. Kasi ano more finance guy ito eh. Masarap ang usapan natin. Ito, maraming mga makaka-relate dito. No? So, ang topic natin for tonight, sino nga ba dapat gumastos sa relasyon? Babae o lalaki? Naku po. Medyo mabigat to ha. Mukha naka-prepare ng mga keyboard warriors natin dyan ha. Pag-usapan natin dito, kwento mo sa buhay. Kasamang mga pogs, ilabas lahat ng tunay. Mag-relax na tayo, sober man o tipsy. Aral makukuha mo sa Life Over. Hey everyone, and welcome to another episode of Life Over Whiskey Podcast, where we share valuable life lessons and stories you can learn from over a glass of whiskey. My name is Brian. And I'm Gerald. Direk J. Magandang gabi sa'yo. Magandang gabi, Brian. And as usual, magandang gabi sa ating mga ka-whiskey at mga ka-low-barkada who's listening on this episode. Direk, andito pa rin tayo sa Tritone Studios. Thank you so much, Tritone, for allowing us to be in this wonderful space, Direk. Ang ganda dito sa studio. Dito ba tayo mag-shoot? Baka tayo mapadalas dito. Ayan sa na ganda. Oo, ang ganda dito. Napakaganda. Lighting and everything, ano? Pati yung setup natin, iba ngayon. Direk Gerald approve? Of course, Direk Gerald approve. Yes, maraming salamat, Tritone Studios. Yeah. And Direk, for tonight, we're happy to have someone
I would say na close ko talaga. I've been seeing this person showing up lalo na sa social media. Pakilala ko na. Ay, pakilala mo na sa akin yan. Sige. So our guest for tonight is a 20-year-old finance guy. Loves to express his thoughts through writing and really came from a simple family in Rizal. Isa lang naman siyang breadwinner kahit na basically part siya ng mga nasa bunsong magkakapatid, no? Sinalo niya yung responsibilities and today he's happy that he's able to provide for his family. He started publicly writing on social media since 2015. Grabe, so parang 10 years na direct. Matagal na niya ginagawa to. And 5 years na siya in the insurance industry. He created contents kasi introvert siya. And social media is a way for him to express himself. Without further ado, let us all welcome Coach Jacklord Esguerra. Thank you, guys. Thank you. Nagulat ka ba sa intro? Mukhang pinaghandaan niyo yung research talaga. Yeah. And we're so happy that you're part of this episode, bro. Thank you. Thank you then, thank you. Jacklord, curious lang. Ba't ang ganda ng pangalan mo? Jacklord. Oo, bakit Jacklord? Okay, Coach tsaka Direk, no? Yung Jacklord na pangalan ko, binigay sa akin ng tatay ko eh. Imagine niyo yung mga pangalan ng mga kapatid ko. Para malaman niyo yung history, no? Panganay namin, Dalia. Okay. Daniel. Juvels. Michelle. And then Junior yung isa. Akala kasi ng tatay ko, titigil na doon. 5 lang. And then sumulpot ako, 1993, Jacklord. Bakit Jacklord? Yung 5 pangalan na yun, nanay ko yung nagbigay. Okay. Yung pang-6, dahil sobra na sa plano nila, tatay ko na lang yung binigyan ng rights ng nanay ko na, ikaw ang pangalan. Kung sino yung favorite niyang actor ng 1990s, which is Jacklord. Hawaii 05 yan, kung alam niyo yung film. Yes. No, it's a very beautiful name. Seriously. Yeah. Ang ganda na name. Gusto kong i-share na 1993 din ako. Pero local naman yung artista na pinanggalingan ng pangalan ko. Teka, mukhang edad na pinag-uusapan. Change topic dyan, ha? Yung Brian Philip ko, yung Philip, galing kay Philip Salvador. Totoo ba? Oh, shit. Galing, ha? Meron pala akong di alam sa'yo. So, tatay mo rin yun. Nanay at tatay ko nag-decide. So, diba, kambal kami. So, parang pinag-merge lang yung mga names ng father and mother ko. So, ako Brian. Bienvenido and Rosalina. Kaya Brian. Gets. Anyway, enough about me. We're here to know about Yes. Coach Jacklord. And before you share, siguro more on the background mo and history mo, share ko lang ang topic natin for tonight. Kasi Ano ba more to? finance Ano ba? guy ito eh. Diba? Masarap ang usapan natin. Ito, maraming mga makaka-relate dito. No? So, ang topic natin for tonight, sino nga ba dapat gumastos sa relasyon? Babae o lalaki? Naku po. Medyo mabigat to, ha? Mukha naka-prepare ng mga keyboard warriors natin dyan, ha? So, pero bago natin, before we dive into the topic, Coach Jacklord, baka naman you can share with us, ano ba ang history mo? How did you grow up in? Again, sabi mo dito, breadwinner ka. At a young age, bunso ka, and then naging breadwinner ka. Okay. I'll make it short kasi sobrang haba. Alam naman natin yan, ano. But I started nung elementary, high school, college ng... I can say studious talaga ako. Hindi man halata sa itsura ko, Coach and Direk. Mahilig talaga ako mag-aral kasi nakita ko yung hirap ng buhay namin when I was a kid. Pero hindi naman kami sobrang walang-wala. Meron pa rin. Simple lang yung pamilya namin. And I realized na kailangan kong galingan sa school nung nawala yung tatay ko. When I was 18. So, 18 pa lang, dodota pa ako noon, mobile games, mga ganyan, sa computer shop. Even though okay yung grades ko, pero nakita kong kailangan ko magseryoso kaagad sa buhay. Talagang shift yung mindset ko from being naglalaro lang ng online games to kailangan ko kumita ng pera. From private school, scholar ako doon, lipat ako ng university, which is State University, PUP. Doon ko na-realize na yung buhay namin na okay pala nun, biglang ganito na. And then I have to be matured at 18 years old, 19, working student na ako nun. Until makagraduate ako nun. Kumbaga, sinustentohan ko na yung sarili ko sa pag-aaral hanggang makatapos. Until now, ako yung po-provide sa
family ko, especially for my mother. Yeah. Tsaka may mga napatapos akong kapatid. Yun naman yung masaya doon din. Wow. Para hindi naman sila mawala rin kapag natapos sila at Brother, age 20. how young are you again? 31. Grabe. 31. Tapos nagpaaral ka na ng kapatid. Dalawa. Magkambal din sila. Galing, ano? Yeah. I didn't know about. May kambal ka palang kapatid. Meron yung bunso. Alam niyo ba kung ano yung pangalan? Ano pangalan? Napagod na sila. Lito-lita na lang. Classic. Lito-lita. Pero yun yung history ko. And then after that, I realized na siguro kung ba't din ako nasa finance siguro or industry ng pag-encourage ng mga Filipino to fix their education, to fix their future as well, is ayokong ma-experience na mas marami pang kabataan in the future na experience kong hirap nung nasa college ako. Yun. Ano ba yung buhay mo nung college? If Nung may college. ask lang. Nung college, mahihirap I can say. Siguro I can say na lang na blessed ako dun sa mga naging kaibigan ko. Meron akong kaibigan, naging best friend ko sila, Nico tsaka Mike yung pangalan nila. Alam niyo yung working student kasi ako, BPO company. So panggabi. Kumbaga call center sa gabi, estudyante ka sa umaga. Oh, wow. Sana dito mapanood ng mga prof ko nung college, no? Pero may mga attendance po ako doon na wala po talaga. Sino po yung nag-attendance noon? Yung mga kaibigan ko. But ginagawa ko naman po lahat ng assignments and napapasa ko naman lahat ng mga exams noon. So, mahirap in terms of pagsasabay mo yung oras, nakikita mo yung mga klase mo, papasok lang sila, matutulog na pag-uwi. Pero ikaw, nasan ka? Nandun ka sa kumpanya, kailangan mong kumita ng pera. And then malayo ako sa family ko nun kasi Rizal ako eh. And then kailangan ko mag-dorm sa Manila, sa Santa Mesa kasi hindi ko na kayang bumiyahe pa ng Rizal pa uwi. Tapos magtatrabaho ako, tapos papasok pa ako sa school. So medyo mahirap. At the same time, I have to budget my money. So doon pa lang, natuto na akong, ayan, siguro kaya mahal na mahal ko yung pagiging finance guy. Kasi kailangan ko mag-budget at age 18, 19 years old. Tapos portion ng pera ko nun, binibigay ko pa sa bahay namin. Kasi nga, So self-taught si Jack Lord. Self-taught ka, bro. Life taught. life thought. Maagang tinuruan ng buhay. Galing. Pero gusto ko tanongin, anong panahon na yun, siyempre, nag-budget ka. You're into, parang yun na yung simula mo na you're mindful about your finances. Nagjowa-jowa ka na ba nun? Time na yun? Actually, meron akong jowa nun. Sana hindi niya rin mapanood. joke lang. Grateful naman ako nun kasi that's my first girlfriend. Way back college nga. College? Naintindihan naman niya yung shift sa buhay namin noon. Siguro I can say na lang na it just didn't work out that time kasi siguro bata pa kami noon. And then iba yung priorities namin. Tapos ahead pa siya sa akin ng 1 year. So kumbaga nasa school pa ako, siya nagwo-work na. Kumbaga parang siguro makaka-relate tayo sa topic natin. Yun yung tatanong ko eh. Parang wala pa akong pera masyado. Tapos she's earning good na that time. So, nagkaroon kami ng ibang priorities lang. Kaya hindi siya nag-workout. So, sasagutin mo yung tanong on topic natin based on that situation at that time. Siya yung gumagastos mostly at that time? Majority of the time, I can say. Na kumbaga, or madalas, hindi kami makikita kasi nga, wala rin naman ako ilalabas. Kumbaga, uso doon, di ba dati? Ano bibigay mo, wala lang, talaga. Or, ayoko naman din na mag-settle kami sa mga bagay na halimbawa, kailangan ko pang manghiram sa kapatid ko para lang makapang-date ako. Yeah. Uy, ako naman nun. Parang maraming... pero teka muna. Kumihiram sa magulang. Hindi, teka muna. Parang medyo nasilaban ako dyan. Okay. Eto ang tanong ko dyan, bro. I mean, don't get me wrong. Kasi recently, meron kami viral video. No, so, with regards to our topic, Yeah. do you feel insecure na siya gumagastos sa'yo noon? Or parang for you, hindi, sige, gastusan mo ako. Pogi ako eh. Or nandun ka sa thought na, shit, naiya ako kasi wala akong mabigay. Bakit siya kailangan gumastos? Siya yung babae, ako yung lalaki. So, kasi alam mo, may mga topic ngayon na talagang marami nagtatalo dyan eh. Kung babae ba o dapat lalaki, madaming natitrigger. So, curious ako sa life mo. Ikaw, sa opinion mo, ano ba dapat? Yung sa nangyari sa'yo? Siguro nung way back college, direct, no? I can say na nahihiya ako. Okay. Dun sa ex-girlfriend ko na every time na lalabas kami, majority na expenses namin sa kanya pa manggagaling. At the same time, mag-boyfriend-girlfriend pa lang naman kami. Hindi pa naman kami, alam mo yun, married couple or kumbaga na kailangan gastusan or yung income niya, income ko rin. Hindi naman ganun eh. At the same time, nagsisimula pa lang siya ay, kumbaga naisip ko doon na dapat yung kinikita niya sa kanya muna. Or dapat sa magulang niya muna binibigay, hindi muna sa akin.
no? But doon kami nagkaroon ng differences. Masyadong generous kasi yung ex-girlfriend ko. To the point na gusto niya, hanggat kaya niyang gumastos for us, siya muna. Which is, okay naman yun sa akin. Tanggap ko naman yun. Siguro ang bawi ko na lang doon that time is kapag nagkaroon na ako ng mas stable na income, nakatapos na ako, mas konti expenses ko sa bahay, pwede ako makabawi. Parang ganun siya. So parang medyo nahihiya ka na parang wag na tayo lumabas. Gano'n ka na Nahihiya ako, nahihiya. Or kung as much as possible, sa bahay muna, bisita na lang ako sa bahay ninyo. Diba, mas tipid kasi pag sa bahay lang. Pero brother, hindi ka ba kinakansyawan, let's say, nung parents or nung kapatid nun? Alam mo yung parang, yan bang boyfriend mo? May pera ba yan? Kasi ako, I've experienced that. So gusto ko lang malaman kung yung ba naranasan mo. Okay. Doon sa ex-girlfriend ko na yun, personally, hindi naman. Okay. Kasi before, naging kami, talagang estudyante pa kami. So, kumbaga, tanggap naman nila na, okay, students pa kayo, siguro, first love, ganyan. So, okay lang yun. But I experienced that experience direct nung sa second na relationship ko. So, medyo malalim yung experience ko in terms of finance na medyo, di naman sa minamata, pero malaking part talaga ng relationship nowadays kapag hindi ka pa financially stable. Tapos yung magiging girlfriend mo, medyo nakakaangat-angat yung estado sa buhay. Hindi mo maiwasan yung pamilya would ask, could this man really provide? Yeah. Diba? A good life for my daughter. Lalo na kung yun nga, babae. Kasi kung anak mo lalaki, I mean, diba? Hindi naman. Could my son provide? Pero, ayun nga anuhin natin yung tatlo. Pag-usapan natin yung tatlo. Kasi, I mean, I'm pretty sure that the three of us or maybe our low barkada would agree that it should be the man. But, bakit may mga iba na mag-asawa na ano ba tawag doon? Parang houseband, yung lalaki, tapos yung babae ang... The dynamics right now, may ganun na. To some other people, bakit mali? Kung yung lalaki ang mas kayang mag-alaga ng mga bata, mas magaling magluto, yung babae naman sobrang grind, sobrang competitive. Let's say she's into sales. Sobrang galing naman ng ginagawa niya. Lakas kumita. Is there something wrong to that dynamic or dapat pa rin talaga tayong mga lalaki? Ano ba sa opinion nyo? Paki-dissect natin. Unahin natin si Jack Lloyd. Okay. It will be hard for me to give my opinion kasi married couple is different situation for me compared kapag boyfriend-girlfriend pa lang. Kumbaga, mas marami ka na ditong dapat pag-usapan in terms of sino ba yung mas nagpa-provide, lalaki ba or babae kapag kasal ka na Kasi parang iba na yung setup pag may anak ka na rin Pero kung sa akin, kung papipiliin ako siguro, kung magkakaroon ako ng family na in the future, I will choose as much as possible na ako pa rin yung nagtatrabaho. Yeah. Okay. And then, kung asawa ko, halimbawa, pregnancy, nakikita ko kasi sa mga kapatid kong babae, dami kong kapatid na babae, no, mahirap magbundis, mahirap pag first year, second year pa lang ng mga bata, baka mas gusto niya rin na nasa bahay lang muna siya. And I will support that. And I need to work harder kasi kailangan ko masustento ng mas malaki kapag hindi rin nag-work yung misis ko. Pero just in case, halimbawa, 3 years old na yung mga bata and my wife wants to, get back dun sa career niya, maybe we can talk about that now. Sige, kung gusto mo siya. Hindi ka kasi pwedeng pigilan din Kung ang babae, career-driven din, na may mga babae kasi feeling ko lang na ayaw nilang nasa bahay lang din naman. So, I need to support that as well. So, pag-uusapan siguro. So, pero babalik ko lang, bago natin punta kay Bri, yung sa house band, is that something na negative or you would, as a finance guy, would you say na it's lucrative kasi since that works Kung yun ang dynamic niyo, would you say na okay yun okay or lang, mali pa rin yun? Sa akin, I can say na okay lang yun as long as expectations are set. Okay. From the wife as well and tsaka dun sa husband niya na ito muna. Ako muna siguro sa bahay, ito yung mag-work for us. And then the career of the woman is doing well, doing better naman. As long as the whole household being supported, walang magiging problema basta na pag-usapan. Siguro ang question na lang dun is, willing ba si guy din na pag uwi ng misis niya,
nagawa niya lahat ng kailangan niyang gawin sa bahay. Kasi yun yung question usually ng mga lalaki. May pagkain na ba? Naalagaan ba yung mga bata? Kamusta homework ng mga bata? Kumbaga, binaliktad natin yung responsibilities So willing ba yung guy? Willing ba? Kasi baka mamaya nasasaktan din Napupuwersa lang. or nasasaktan yung ego natin. Kailangan pag-usapan. Di ba minsan kasi masculine talaga yung ego natin na gusto natin, tayo pa rin talagang pa-provide. But again, sabi ko nga, as long as napag-usapan, naset yung expectation, I think it's okay. I guess my take around this is siyempre, biologically, men are the ones inaasahan to provide. And in the traditional dynamics, ganoon talaga. Partly na rin because, of course, yung era kasi na yung mga babae is outgoing na, nag-career-driven na, di ba? Again, there are instances na syempre, pag nagkaroon na ng pamilya, paano na yung, kung siya lang yung magpabring ng income, tapos wala siyang, di ba, mabibring in for the duration na nagpanganak siya. Although some places may offer naman ng maternity leaves and all. Pero syempre, pag negosyante ka, pag hindi ka fully into the business, hindi mahirapan din, di ba? Lalo na if you are CEO, she-boss, right? So, ako, in my take, just like Coach Jack Lord was saying, it has to have a certain form of communication muna And kung sa sitwasyon, yun yung pinaka ideal at this point, explore as a husband and wife. Again, ibang dynamics pag magjowa, ibang dynamics kapag may asawa na. Kasi husband and wife, you're there for the good and the bad, di ba? Yeah. So, that's how I see it. Ngayon, sabi ni Coach Jack, just to end my thought, is kapag yung lalaki, he feels na parang, alam mo yun, yung mga activities na normally are feminine, may mga tao na would feel na hindi siya parang nawawala yung pagkakalalaki mo. Mga ganun, di ba? He has to bring that up with his partner. So yung take ko. Houseband, okay depending on the situation. If may I give my... Parang alam ko na yung sagot. How about you? Okay, number 1 guys. Eto ang take ko dyan. There's a reason bakit ang babae nagbe-bear ng child. Okay? Dahil hindi madali yon. So, what I'm saying is, 50-50 ang buhay ng babae every time na nagdadala siya ng bata. Tama? So, feeling ko, dapat most of the time, or I would say all the time, it is ideal na ang lalaki talaga ang kumakayod. Diba? So, ako being a man and pride ko, ego ko sa sarili ko, no, I'm sorry sa mga low barkado, baka sabihin mo masyadong mayabang or what. But ako, ang pride ko doon is that I need to hunt or provide for the family. King of the jungle ka. So, you must learn how to protect your nest. So, for me, if my partner wants to work, it's fine. Pero, I would say, siguro at least ang pinaka middle ground natin dyan, 80-20 tayo. So, like for example, if sa bahay, I would take care of, let's say, 80% of the gastos, 20% sa'yo, so I won't take off your identity as a woman. Yun yung take ko doon. So para siya, hindi niya ma-feel na, ay, parang wala akong ginagawa or wala akong contribution. Now, kailan papasok na dapat na ang babae mag-provide? Okay, ito yung kailan na ba papasok? For me, feeling ko kapag emergency. So, ano ibig sabihin ng emergency? So for example, na-lay off ka sa trabaho. Na-aksidente ka, nabangga ka ng kotse. Nakamotor ka, nabangga ka ng kotse. Hindi ka talaga makakaano. Kung yung asawa mo meron siyang backup, then I guess that is acceptable in my opinion. So that's just my take. Ano ba masasabi mo doon, Coach? As a finance guy. As a finance guy, ako naman nakita ko yung dynamics din na again, case-to-case basis for me na it will work as long as napag-usapan, as long as it applicable naman sa situation natin. Pero sabi nga, actually, if you're going to parang find a common ground here, men should provide initially in the family. And always naman dapat, no? Pero actually, mayroon ako nakuha doon kay Direk na, what if ako yung maging houseband? For example lang. Huwag nilagay ko yung pa ako dun sa sitwasyon. Parang kaya ba yun ng sarili ko na wala akong ginagawa? Or alam ko mahirap yung ginagawa ng mga misis sa bahay, mag-alaga ng bata, ayusin lahat, no?
But at the same time, siguro sa akin medyo fit that I can still earn money during nasa bahay. Kaya I can still provide at least big chunk of our income kahit nasa bahay lang ako. Kasi my skills can be done inside our house. Pero hindi naman din sa lahat ng audience natin mag-fit yun. Correct. I agree. So, case-to-case basis talaga. Yeah. And you would normally want to do more talaga. Yes. Kasi gusto mag-provide Kung naman, babalik pa rin ako, tatanungin ko pa rin, unahin ulit natin si Jack Lloyd. Finance guy natin So, paano kung let's say, ang isang lalaki, ang kinikita niya, tanungin muna kita, ano ba ang ideal na kinikita ng isang lalaki at isang babae para masabi mo enough yung kinikita nila in a month? Okay. Yan muna ang tanong ko sa'yo. Normally, dito sa Pilipinas, no, we can see some studies na okay na daw ang isang Pilipina pag kumikita ang isang household ng 20 to 30,000 based sa mga recent studies. But in reality, do you agree? Parang hindi. Parang hindi. Kayo, ano ba? Agree ba kayo? 20 to 30,000 buong household. What if you have 2 kids and then you need to send them to school? 20 to 30,000. So, based yung study din. Like, sakto-sakto lang, gano'n? Medyo malayo sa reality yung mga recent studies, no? But for me, at least triple of it. Triple of it. So, mga 120. 60 to 90. Close to 6 digit to 100,000. Okay. At least siguro pinaka-safe play here is 80 to 100,000 pesos household. So you can provide everything for the family. Hindi lang yung sapat lang. Alam mo yung medyo may enjoyment pa rin ng konti. May enjoyment at nakapagtabi. At nakapagtabi for the future. Kasi hindi naman pwedeng trabaho lang tayo ng trabaho today and then the future, wala. Hindi naman pwedeng ganun. So I can say yun yung ideal income ng kahit ng mag-asawa at husband and wife na. Pero meron bang ideal din na savings? Marami kasi tayo may kita sa online and coaches na may kita nyo, may figures talaga. Kaso yun nga, case-to-case basis, magkaya ba tayo ng income? Hindi naman natin pwedeng sabihin na 10% ng income mo. Paano kung kita mo lang 20K? Kasya pa ba yun? Makakapagtabi ka pa ba ng 20% or 10% ng income mo? Kung ganun na yung kinikita mo, magkano yung 2,000 pesos? Ibig sabihin, 18,000 pesos kailangan mong gastusin pagkasya yun sa lahat. Paano pag may dalawang anak? Hindi naman pwedeng ganun. So what I can say na lang siguro sa mga audience natin is always save at least any amount that you can separate from your expenses. Kahit na 500 pesos per month yan. Kasi what we want to build is the habit and the discipline first. Susunod naman yung figure Kung 5% ba yan, 10% ba yan. Okay. Kasi pag nakita mong, uy grabe sa isang taon, meron akong naitabi na 500 pesos from my income na sabihin natin 20,000 pesos lang. Magkano yun in 1 year? 6,000 pesos. Ikaw na mismo yung lalaki yung psychological wallet mo na gusto ko itong lakihan next year. From So 500, baka maging 1,000 na next year. And parang susunod na rin yung kagusto mo na to get a better maybe source of income. Exactly. Yes. Kasi na motivate ka na And even side hustles, no? Exactly. Doon lang sa mismong 500 na yun. Magkano yun per week? 125 pesos per week. Kayang-kaya mo yun, di ba? We just have to find a way to start it even though it's very small. And yung 500 pesos na yun, guys, no, you can see that it can be done kahit yung pinakamaliliit na, bawa, may mga kaibigan natin na nasa labor na trabaho. They can do that as well. Because I have clients that yun yung trabaho nila but they can save 500 to 1,000 pesos per month. And they change their mindset afterwards. Tumaas yung ipon. Sabi nyo nga, nagdagdag na income, side hustles. Doon siya magsisimula Habit and discipline, very important. Galing. Pero, eto may pasabog akong tanong sa inyo. Hoy, mga low barkada, wag nyo akong i-ano dito, ha? Okay, eto. Guys. Low barkadas pala. Eto kasi, feeling ko, ako nabuhay din ako sa gantong mindset when I was young. Okay? So, gusto ko malaman talaga take nyo dalawa dito. Ang sabi nila, yung mga bata ngayon, ang mentality is YOLO. So, kumita ng 20,000 ngayon, kumita ng 50,000 ngayon, diretso out of the country next week. Or if not diretso out of the country, bili akong relos. Bili ako ng something na very expensive na bahala na bukas. And ako, to be honest, when I was younger, maybe 20 years ago or 15 years ago,
I was that person. I was that person. So, I would say irresponsible in a way, but at that time kasi sarili ko lang naman iniisip ko eh. So, if I want, kunyari, for example lang, kotse, 350,000 to. Wala akong savings bukas, 2,000 lang matitira, bibiling ko yung kotse na yan. That's my mentality before. But syempre, as you grow older, you have family. Sabi mo nga kanina, nag-iiba na. Kumbaga, nagkaano ka na, nagtatabi ka na. Ngayon, ang tanong ko sa'yo ito. Napapansin mo ba ngayon, mapababae, mapalalaki, na agree kayo na yung generation daw ngayon, ano ba yung generation ngayon? Gen Z? Would you agree na sila very YOLO approach as compared to millennials? Anong take nyo doon? Mas dumami, parang ganon. How about you, Bri? Sige, si Bri muna. Tingin ko lang na mas dumami. Yes, pero si millennials, at that time, uso na din yung YOLO eh. You only live once. Diba? Pero ikaw ba? What ba yung bago tayo punta kay Jack Lloyd? Medyo ikaw YOLO ba? pa din gusto. Punta pa tayo dyan. Medyo YOLO pa rin. Spender. Kaya nakikinig ako kay Coach Jack eh. Okay lang natin pakinggan natin si Coach Jack. Pero yun nga, ako, I feel like yung money habit ko talaga, spender. So talaga, pag may kita ko, gusto ko sana out of sight, out of mind na. Kasi kung nakikita ko, gagastusin ko. So para sa'yo, ang pera dapat gastusin? Parang ganun. Ang pera, psychologically, you can't really earn if you don't spend eh. Yeah. For me. But ayokong i-justify yun na parang, deserve ko to, di ba? Para lang masabi ko na I can keep on going. Yes. Di ba? But you definitely need to spend para kumita ka. So it's more of parang instant gratification ang ginagawa mo? Admittedly. Yeah. Real talk. Yeah. Okay. Thank you. Siyempre, hindi naman ibig sabihin nun parang hindi ka na mindful or hindi mo na iniisip ano yung pwede mong gawin to. So there's a reason why Kuya Gerald is now your co-host. Di ba? Anyway, sir, ito na yung pinaka-importanting sagot sa ating finance guy. Ayan, controversial na. Yun nga eh. Sa akin, what I can recommend sa mga kaibigan natin palagi is, okay naman yun. Gamitin natin yung mindset ni Coach Brian na deserve ko naman to. Okay. Ako, I agree with that. Kasi ako nang bumibili pa rin naman ako ng mga bagay na gusto ko. Sapatos, damit, ganyan, gadgets. But lagi ko lang iniisip na kung deserve to ng sarili ko sa present, dapat nagtatabi rin ako ng deserve ng future ko. After how many years? 20 years, 30 years. Kasi lahat ng pwede kong bilhin today, deserve ko ngayon. Pero anong deserve natin after 30 years, 40 years? Anong buhay yung ibibigay ko doon? Sino ba yung magbibigay ng buhay doon after 30 years, 40 years? Yung present me pa rin eh. Hindi ko naman pwedeng, ito controversial na naman. Hindi ko naman pwedeng iasa sa mga magiging anak ko in the future. Though, some Filipino culture, di ba? Na anak, aral ka ng mabuti para pagka-graduate mo, kung yung bahala sa amin ng tatay mo, ng nanay mo. Ano? Though that culture, I can say, hindi naman siya masama. But I can say na meron sanang better option yung mga anak natin. Kasi ako, kung magkakaroon ako ng anak, ayoko sanang maging responsibility niya. Agree. Kung magbibigay man yung anak ko, it's a gift. Hindi siya responsibility. Alam mo, tay, bigyan ka ng 10K ngayon. Travel ka, kasama si Coach Brian. Something like that. Ano? Pero back to the question, siguro sa akin, always prioritize pa rin yung future. At least kahit konti. Hindi naman kailangan kasi, sabi nga ni Direk, no? Tumita ng 30K. Bahala na next month. Meron naman ako 30K ulit next month eh. Employed naman ako eh. However, paano pag biglang naputol? Yeah. Sino sasaklolo? Yeah. Diba? Which is, ayun yung causes ng problem ng family. Minsan, nagkakaroon ng utang. Or pangalawa, dyan na nagkakaroon ng yung mga kas-kas-kas sa credit card. Yes. Wow. Na minsan, may kita nyo kung part kayo ng isang community ng mga credit card sa Facebook, you can see there a lot of, depressed people about their loans. Grabe. Actually, kahit credit eh. Kahit credit. And kapag nabaon ka sa utang, affected lahat eh. Relationships mo, family mo. The way you think. Career mo. Yeah. The way you think. Takot ka sa lahat. Yes. Ayaw mo mag-grow. Kasi nga, may utang ako eh. Kaya ko ba yan? Diba? Na-limit ka na. So as much as possible, ako believer ako ng kung hindi mo gagamitin ng pera mo for any other things na magbibigay sa'yo ng
halimbawa, uutang ka, pero for luho. And then, yung kinaskas mo doon, wala pa sa yung pera. I think it's a bad idea. Pero kung gagamitin mo yung credit card mo or loans mo to build a business, and you know that it can work, I think it's a good idea as well. How May about potential. Car. Ang car. Okay. Let's say economy car, hindi naman luxury car. O let's say pan-travel lang, ganun. I can say na okay naman It's still ito. a good investment. As long as, again, you can pay the amortization monthly. Okay. At least 20-30% ng income The natin. investment is in the convenience, ganun ba yun? Convenience Because of the, Especially if you have kids. Diba? Hindi naman pwedeng biyahan ba? Or Rizal to Manila. Diba? Kaya madalas, ang gamit namin yung family car. Pag ganun karami, hindi naman pwedeng lagi kami nag-grab and all. But again, iba-iba. Diba? Kasi yung ibang, I can say, siguro medyo bad idea yung kumuha ka ng kotse, 70% ng income mo, dun na lang. Tama. Ang sakit nun. Marami akong kaibigan na pag tinatanong ko, uy, ganda ng car mo ngayon na. Oh my, kaso bigat. Ganyan yung reaction nila. Hindi yung masaya na, nakakapag-travel kami. Usually, ang sagot nila sa akin, ang bigat eh. 30K per month, mga ganon. So, we don't like that as well. Siguro, pag kukuha tayo ng mga ganon, hindi lang kotse, mga obligations in terms of finance, be mindful. Pag-isipan talaga ng maigi. Yun nga, sabi rin ni Direk, delayed gratification daw. Bri. Pinaparinggan na. Pero, Coach, I mean, is there like a specific ways on how can a man and a woman, be equal? Or let's say, ano ba yung ideal na, kunyari, man and woman kaming dalawa. Dapat ba, kung boyfriend-girlfriend tayo, dapat bang kapag mag-date kaming dalawa, manonood tayong sine, kakain tayo sa labas, dapat bang hati? Dapat ba si guy magbabayad o dapat ba si girl? Anong take nyo doon dalawa? Game tayo dyan sa date. Lalo na kung first date. Di ba? First date. Ikaw muna. Coach Bri. May mga napapanood akong video na, alam mo yun, people will say na kung sino yung nagaya. Sino yung nagaya. Okay. And I think in the dating scene ngayon, guys, hindi ko na alam yan. Yeah. Wala na ako dyan, matagal na rin para ikaw, right? Yeah. Dating scene where a lot of women are expecting talaga and may mga pushback from men. Diba? Lalo na if men feels na nagagamit sila. That's why may sentiment na, sino nagaya? Diba? Pero siyempre, in a traditional sense, which is I still agree upon, which is lalaki talaga dapat mag-provide. Okay. So, pag first date, regardless kung how it came to be, so type mo o hindi, masaya ka hindi, dapat kung sino nagaya siya magbayad. Hindi. First date, the man. O man, okay. Kahit type mo or hindi. I-dinate mo eh. Sana man lang type mo. Hindi, what if blind date o Bumble yan? Di ba, minsan pagkita mo, ang ganda. Pagdating sa in-person, di ba? Parang so, anong mo doon? So, what if, kunyari, hindi ka nag-enjoy sa company, tapos hindi mo rin type? Yun yung reason bakit a lot of men have that sentiment, lalo sa ibang bansa, because nakaka-catfish sila. Yeah. Makipag-date ka, may expectation ka na ganito yung itsura. Yeah. Tapos pagkakita mo in person, sobrang layo. Yes. Diba? Kaya siguro, why would I freaking pay for something na a part of you feels na you did not sign up for? Parang ganon. Pero again, sayang oras mo. Yeah. Pero if gusto mo naman talaga, tapos hindi ka naman kinatfish, the guy would most likely be willing to pay. Okay. For me, that's the right way to go. That's a good answer. Okay. How about you, sir? How about you, Jack? We will not judge you, don't worry. Bawal judgmental dito. We listen, we don't judge. Don't judge. Ako siguro sagutin ko na lang yan, Coach and Direk, sa based on real experience na lang. Yan ang gusto Kasi natin. nung 20s ako, I really dated a lot of women naman talaga. Nung college ako, kahit na working student ako nun, kung mayroon akong crush, sinasabi ko rin talaga na may crush ako sa kanya eh. Kahit na lang kami. Yung mga siomay, yung mga... Chick boy to, no? Chick boy to. Uy, hindi naman. Tapos Pero rule of thumb ko, pag may inaya akong lumabas, regardless kung ako yung nag-aya or siya, as much as possible sa first date ako magbabayad.
Yun yung rule of thumb ko. Kumbaga, I want to make sure na wala akong guilt regardless kung mag-work kami or hindi. Na alam ko na malinis yung ginawa ko doon na nag-date kami, ako nagbayad, wala siyang responsibility sa akin. Mag-work man kami or hindi. Yun lang naman. Pero halimbawa, naging kayo na. Ayun yung question ni Derek kanina eh. Meron kasi mga relationship na 50-50 na or minsan mas malaki pa rin yung percentage ng lalaki, which again, case-to-case basis. No? Sa akin kasi ngayon, I have a girlfriend right now. As much as possible, lahat ng labas namin, ako yung gusto kong gumagastos. Pero may mga babae kasi talaga na they want to, share something. Kung hindi man money, siguro sila yung magpe-prepare ng mga dadali namin. Yeah. Sila yung itinerary. Hindi yun monetary, pero those are the things I cannot do. Yung hirap kaya mag-itinerary. Tapos paplanuhin mo yung 3 days or 5 days yung vacation, siya yung gumagawa nun. But then again, we appreciate. Ako, personally, I appreciate kapag yung girlfriend ko nagbibigay sa akin ng something, gift, ganyan, without any special occasions. Minsan na-appreciate ko talaga yun. Actually, na-appreciate ko siya palagi. Yeah. Pero, ano yung sagot niya kanina dun sa, ano yung tinanong ko sa'yo kanina? Is that the husband? No. Just now. Yung sinagot mo. Tsaka yung sinagot ni Jack. Yung sa first date? First date? Who pays for the first date? Yung sa first date, diba? Ikaw. Patay tayo dyan. Okay. Well, nung bata ako, no? Yung mga barkada ko magkukwento sa akin. When I say bata, parang noong time na... Mga 5 years ago, gano'n. Hindi ba? Patay tayo dyan. Yung mga 18, ganyan. Teenage. Noong time na yun, parang 15 to 18. Siyempre, bata pa lang tayo. Medyo malandi na tayo ng bata. No? So, hindi. Joke lang. But anyway, yung mga barkada ko magkukwento sa akin. Bro, dinate ko si ganto. Bro, siya nagbayad. Dilibre ako. Sabi niya gano'n. Niyayabang. So ako, at that time, ang thinking ko, shit, ba't sila nililibre sila ng babae? Yun pala yung dapat. Bakit ako? Ako lagi nagbabayad. So yun yung iniisip ko. But, nung tumatanda na ako, sabi ko, shit, mali pala yung akala ko dati na ginagawa ng mga friends ko. Kasi ako para sa ko, pangit ba ako? Bakit ba't lagi ako yung nagbabayad? Parang ganon. Yun pala, when I told my mom about it, no, anak, that's being a gentleman. And may pride ka because you do that. So yun yung take ko dun sa tanong kanina. I agree. Yeah. Yun nga, I think what you shared just now, na parang hindi mo kasi alam in the beginning eh. Like, if you're kind of exploring, lalo na pag medyo bata ka pa, diba? And what comes into your mind is natural mo siya, tendency mo siya. Gentleman ka na pala. Yeah. Wow! Gusto mo ng burger? Tsaka masarap maging gentleman. Sa feeling ko, masarap maging gentleman. Paano mo mag-alaga si Coach Jack Lord Esguerra? At sasagutin mo yan sa pagbabalik ng Life Over Whiskey. Direk. Ayan na! Ang inaantay natin ng mga segment. First off is, Coach Jack, ano ba ang top 3 qualities mo as a human being, as a person? Top 3 qualities. Ako, dati iniisip ko siyang negative, yung jack of all trades ka. Na ang dami mong kayang gawin, na I can do finance, I can do trading, I can do content creation, I can do this, arts, mga ganyan. Kasi mahilig din ako mag-paint before. That's my first love. And then, na-embrace ko siya na hindi ko dapat palang iniisip na negative yung marami kang kayang gawin. Dapat pala advantage as naisipin mo. Kasi you can understand other industries. And in the future, it will be beneficial for me kasi naiintindihan ko kung saan man ako gustong pumasok na industriya. So that's number 1. Jack of all trades ako. And I can learn a lot of things na medyo mas mabilis, I can say. Yeah. Especially pag natutukan ako, like what Bride did to me before years sa content creation. Yeah. Natutunan ko siya. Right lang. Pero ngayon, gumagawa ng videos, no? Number 2 is, I can say I am a passionate communicator. Kasi like this one, even though introvert ako, I want to be alone most of the times. Pero sabi nga ni Bryce sa akin, you are a lighthouse already. Your platform is already, a source of wisdom and inspiration. Ba't ka magtatago sa kwarto mo? Ay, kung ayaw mo lumabas sa kwarto mo, gamitin mo yung social media platforms mo. Yan, so ginagamit ko siya ngayon. Lastly is, siguro I can say determined.
Nice. Determined, ibig sabihin, anumang sitwasyon ako ng buhay ko, lowest man yan or highest man yan, I always stick kung ano yung gusto kong gawin sa buhay. Hindi ako nagpapadala sa emosyon na, hindi, depressed ako ngayon or malungkot ako ngayon, hindi ko nagagawin yung goals ko. Tuloy pa rin. Even though mahirap, masakit sa puso, magpatuloy minsan. Tuloy pa rin palagi. Kwentong mental health. So, ikaw, kamusta ang mental health mo? Yan. Coach Jack. So, eto, again, these are life cards. And etong sa taas, babasahin mo and you will answer the question. Mamimili ka. Okay. And right after answering the question, i-flip mo para check natin ano ba sabi sa'yo ng life card. Okay, so pili ka. Hindi to magic na. Hindi naman. Sige. Ito na lang. Okay. Pabalik mo sa deck. Is this your card? Pakita ko sa hindi naman. Kahit basahin mo na. If you're given a chance to talk with your younger self, anong sasabihin mo sa kanya? Oy. Hey. Dami kong gustong sabihin pero isa lang. Sa younger self ko, I hope proud ka. Parang ito yung I met my younger self over coffee. Parang may 30. Yeah, may ganyan trend ngayon. Pero ayun, 30 I hope years my ago. younger self Proud ka. Proud ka. Kaya proud ka. Sa dami mong pinagdaanan, bro. Oo, dami. So tingnan natin, flip mo yung card. Tingnan natin. Card natin. Uy. Basahin mo. Basa mo. Basahin mo. Ano sabi? Guys, grabe. Nag-glimpse ko na Ang dami mo nang nalagpasan at proud ako sa'yo. Sana alam mo noon pa lang na magiging okay ka kahit ang hirap minsan. Oh, grabe. Bakit di sumasablay yan? Hindi sumasablay, no? Dahil na pinagdaanan yan. So dami nang gusto kong sabihin sarili ko, yun pa yung tumugma, grabe. Yun yung tumugma. Thank you, guys. And we're back at Life Over Whiskey. So Coach Jack Lord, paano ka nga ba magmahal at mag-alaga? Ayan. Okay. Ako kasi, Coach Brian, na direct, no? Lumaki ako sa pamilyang mapagmahal I can say. Hindi ko nakita yung nanay-tatay ko na, alam mo yung maingay, nagbabangayan or nag-aaway. So yung family namin lumaki sa ganung environment. Even though monetary-wise, dami namin problema nun So siguro yun yung naging background ko na pag nagkaroon ako ng relationship, as much as possible, I'm going to do and give my 100% pa rin. Even though hindi nag-work out yung mga previous relationship ko, I don't blame those ex-girlfriends For me, those are just, part of my life na nagbigay sa akin talaga ng big lessons on how can I improve myself as well. Kasi hindi ko sasabing perfect ako as a boyfriend or as husband in the future. Pero yung mga relationships na nagturo sa akin kung paano ako magiging better. Na dati pala, masyado akong, alam mo yung gusto ko lagi akong tama sa relasyon. Yung parang, pwede ba makinig ka lang muna? Hindi ko kailangan ng opinion mo Ngayon, marunong na akong makinig. How do you feel? Exactly. Tsaka marunong na akong, yung magtatanong ako na ano ba yung nagawa kong mali. Dati kasi, gusto ko kagad, malaman ko kagad yung sagot kung bakit kami nag-aaway. Or minsan gusto ko kagad, ora-orada, ma-fix namin. As a guy kasi, we want solutions first Yes. Or immediately. Pero ngayon, natutunan ko na, sige, hindi ka pa okay ngayon. Hindi ka pa okay makipag-usap ngayon. Sige, okay lang ba? Bigyan muna kita ng time. Tapos let me know kapag okay ka na. So that's how I take care of my girlfriend right now. May oras, may pasensya na, understanding. Tapos hindi na ako yung masyadong, parang dapat lahat ng oras magkausap kami. Kumbaga, ngayon, as 30 years old, younger kasi siya, 25 years old. No? So, marami pa siyang oras to really explore her career, herself, sa mga options na sa buhay. So, I want to be supportive lang. Yeah. Supportive lang. At the same time, I want my partner to be supportive to me as well. Kasi even though 30s na tayo, we have too many dreams pa rin, too many goals pa rin na gusto naming maabot. So, ganun. Ganun ako, understanding at the same time, listening ako palagi. And siguro, lastly na lang is, I can say na I want to be a better person palagi. Every day. Hindi lang sa relationship. Pati ito sa ginagawa natin ngayon na we are adding value to our low barkadas. Yes, and mga ka-whiskey. Low barkadas. Siguro sa mga lalaki dyan na nanonood din, we want to be better. 1%, at least 1% every day. Na
hindi lilipas yung isang araw na at least meron akong napangiting isang tao. At least meron ako isang taong natulungan. Hindi man family ko, pag lumabas ako ng bahay, meron. Something like that. Yeah. Yun lang, 1% every day. Galing. Alright. And with that, grabe. Siguro takeaway muna tayo. Direk, what's your takeaway na gusto mo impart sa ating mga kalobarkada? Well, ako, ang tutunan ko rin actually kay Coach is that siguro ako feeling ko minsan may pagka-close-minded ako na kung ano yung ways na feeling ko pinaniniwalaan ko, di ba? Parang siguro, I have to open my mind na minsan kung ano yung applicable sa situation or pinaka-best fit for that situation, dapat mas open-minded ako. I'm not easily to judge people. That's my takeaway sa mga discussion natin kanina. Yeah. Ako naman, I think, regardless if you're a man or a woman, tao tayo eh. Tao lang, di ba? And as human beings, we can't help but to be relational. And so when you're in a relationship, you have to also consider your partner and your dynamics. It's not a straightforward thing to just say na this is what works for me, yun din nagagana sa'yo, di ba? You have to really discover and get to know your partner, what works para sa inyong dalawa. Yeah. How about you, Coach Shaq? Ako personally, sa 30 minutes, 40 minutes na magkakasama tayo, na-refresh din ako eh. At the same time, tama kayong dalawa, no? Na may mga bagay na akala natin, yun na pala. Pero we can learn more from each other. At the same time, yung learnings di pala tumitigil. Yes. From this kind of setup, ang dami kong tutunan, ang dami kong takeaways that I'm sure I'm going to share to other people, to our low barkadas as well, no? And sana sila rin, marami sila natutunan. Oo naman. So, Coach Shaq, saan ka ba nila makikita? Ako, ang pangalan ko lang sa social media ko, lahat, Jack Nordisquera. Yun lang. So, Coach, pwede ka nilang kunin on one-on-one, gano'n? Pwede. Or pag mayroon ako mga webinars, I'm posting it naman. Okay. Check out nyo na lang sa page niya. Company, kunyari, gano'n pwede. Mga company talks, yes, I have as well. Okay, good. So if you wanna know more, check his content out and reach out na lang kayo sa kanya kung gusto niyo siyang kunin as a speaker. Yes. You know, if you wanna attend also the trainings na pinoprovide ni Coach Shaq Lord. And with that, thank you so much, guys, for watching and listening on this episode. We will see you on the next one. Cheers! Cheers, guys. Podcast na naman with Gerald at Brian. Aral lang pulutan sa inuman at kwentuhan. Pinagsamang veterano, parehong talentado. Ihanda ang may katbaso sa lames at intabado. Big Eyes Production.